Magandang araw sa inyong lahat. Mayroon akong nakakagulat na balita mula sa Pilipinas. Ang dating Pangulo, Rodrigo Duterte, ay nagbabalik sa politika sa pamamagitan ng pagtakbo bilang alkalde ng Davao City sa halalan ng 2020 fame. Tama, ang taong namuno sa bansa ng may kamay na bakal ay muling tumitingin sa kanyang dating tahanan. Ang desisyon ni Duterte ay nakakagulat sa marami. Tandaan, nagpahiwatig siya na lalayo sa politika dahil sa mga alalahanin sa kalusugan. Ngunit mukhang wala pa sa plano niya ang pagre-retiro. Ang hakbang na ito ay nag-udyok ng mainit na usapan, lalo na sa kanyang kontrobersyal na nakaraan bilang Pangulo. Ang kanyang panunungkulan ay kilala sa isang nakamamatay na kampanya laban sa droga na kasalukuyang iniimbestigahan ng International Criminal Court. Kaya, bakit siya muling sumasabak sa politika? Tila determinado si Duterte na bawiin ang kanyang tungkulin bilang alkalde, isang posisyon na hinawakan niya ng mahigit 2 dekada bago naging Pangulo. Ang pagbabalik sa Davao City ay parang pag-uwi para kay Duterte. Nagtayo siya ng reputasyon doon na may matigas na paninindigan sa krimen at isang prangka na diskarte sa pamamahala. Hindi masyadong nagbago ang kanyang retorika sa kampanya na may mga mahigpit na babala sa mga kriminal na lumayo sa Davao. Kapansin-pansin, hindi lang si Duterte ang gumagawa nito. Ang kanyang anak na si Sebastian, ang kasalukuyang alkalde, at ang kanyang apo na si Omar ay tumatakbo para sa isang puwesto sa Kongreso. Ito ay isang malinaw na senyales na ang ambisyon sa politika ng pamilyang Duterte ay malayo sa pagtapos. Nagtataas din ito ng mga tanong tungkol sa mga political dynasty sa Pilipinas, isang isyung madalas pinagdedebatihan sa bansa. Sa kabila ng pag-amin sa kanyang edad at mga hamon sa kalusugan, ang pagtakbo ni Duterte bilang alkalde ay nagpapakita ng kanyang patuloy na pagnanais na manatili sa larangan ng politika. Paano huhulmahin ng kanyang pagbabalik ang political landscape sa Davao City at sa buong Pilipinas? Tanging panahon lamang ang makapagsasabi. Manatiling nakatutok para sa mga karagdagang update sa umuunlad na kwentong ito. Huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para sa mga pinakabagong balita at pagsusuri sa politika. Salamat sa panood.